We will continue our study in the book of Genesis at tayo ngayon ay nasa Genesis chapter 40. Minsan may nagsabi, if you fail to plan, you're planning to fail. Okay? So if you fail to plan, you're planning to fail. But nonetheless, no matter how good our plans are, human as we are, we fail. Tama ha? Sino rito minsan ka na nagplano, nagbalak, may balak ang ginawa, ang gagawin, pero nag-fail ka, pakitaas mo ang kamay. Ba't tayo nag-fail? Kasi tao po tayo. Dahil tao tayo, we don't know, we cannot really secure our projection and even the trajectory of our life of the future, dahil tao tayo eh. We're not omniscient. Hindi natin alam ang mangyayari. So we fail in our plans, in our programs. But nonetheless, that should not stop you, that should not stop us from having our own plans. Bible din po nagtuturo sa atin sa Proverbs 16 verse 3, commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed. So it implies in this verse, meron kang plano, tas pinagkatiwala mo kay Lord. But the reality is, sabi rin po ng Proverbs chapter 16 verse 9, in their hearts, humans plan their course. But the Lord establishes their steps. Sa puso daw ng tao, may plano, sa kaisipan daw ng tao, may plano, pero ang nagpapatibay nito at nagtutupad nito, walang iba kundi ang Panginoon. So behind all our planning, dapat ma-realize po natin na maaring pumalpak, maaring magtagumpay, pero ang lahat ng ito ay nasa kamay ng Diyos. Kung nagpaplano ka ng iyong kinabukasan, which is good, pero tandaan mo rin, yung Diyos natin, mahigit siyang plano kaysa sa'yo. Sabi niya, for I know the plans I have for you, Jeremiah chapter 29, verse 11 to 14, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future, then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. But as we go back to Genesis 40, mapapansin nyo, may nabasa ba kayo nagplano si Joseph ng kanyang buhay? May nabasa ho ba tayo na plano ko na maging alipin sa Ehipsyo, maging alipin ng gobernador ni Parao, makulong, tapos maging kanang kamay ng hari ng Ehipsyo? Wala, it seems na walang tayong mababasang ganong plano ni Joseph. Pero one thing for sure, dahil siya po ay tao rin katulad natin, malamang may mga plano siya, may mga pangarap siya, may mga program siyang ginawa. Pero it seems, yung trajectory ng kanyang plano, dahan-dahang nag-fail. Bakit to? Mula sa pagiging paboritong anak ni Jacob, nauwi bilang isang alipin. Ordinaryong alipin. Mula sa pagiging ordinaryong alipin, tumaas na naman siya, naging executive secretary ng gobernador ng Ehipto. Pangalan niya ay si Potiphar. At ngayong gobernador na siya, executive secretary ng gobernador ng Ehipto, ano po nangyari sa kanya? Naakusahan siya ng isang krimeng di naman niya ginawa. Nauwi siya sa kulungan. Look at the trajectory of Joseph's life. Ups and down. In our context today of chapter 40, nasa down part siya. Nakikita niyo ba yung buhay niya na gano'n? May mga ups and down, may mga ups and down, may mga ups and down, pero ang katotohanan ho rito, alam niyo kung ano? Sinamahan siya ng Diyos. Kaya kung nakikita niyo yung buhay niyo na para bang ang trajectory ng buhay niya ay pataas, baba, taas, baba, taas, baba. A roller coaster kind of life. Normal ho yan. No? Pero gusto ko lang sabihin sa inyo, kasama niyo ang Diyos.
So anong gagawin ho natin at anong ginawa ni Joseph nung pinaranas ng Diyos sa kanya na ganito ang trajectory ng life niya? Una po sa lahat, choose to excel in wherever He allows you to be. No? Piliin niyo ho na maging mabunga, fruitful, matagumpay kung saan man kayo nilagay ng Diyos ngayon. Kung kayo may nila sa taas, kung kayo may nila sa baba, choose to excel. Balikan lang po natin yung text natin last time na nag-aral po tayo ng Genesis sa chapter 39, verses 20 to 23. I hope you have your Bibles with you. Punta po tayo sa chapter 39. Let's look in verse 20. Samahan niyo po ako. And Joseph's master took him and put him into the prison, the place where the king's prisoners were confined. And he was there in prison. So nasan po si Jose? Sa kulungan. Verse 21. But the Lord was with Joseph and showed him steadfast love and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. And the keeper of the prison put Joseph in charge of all the prisoners who were in prison. Whatever was done there, he was the one who did it. The keeper of the prison paid no attention to anything that was in Joseph's charge because the Lord again was with him. And again, whatever he did, the Lord made it succeed. Sino po ito nakulong na ho? Na? Pag tayo hinakulong, katulad po ng kay Joseph, kasama pa rin ho natin ng Diyos. The omnipresence of God is faithful. Kaya kung tingin mo, tagumpay ang buhay mo ngayon, kasama mo siya. Kung tingin mo, maraming challenges sa buhay mo ngayon, kasama mo pa rin siya. Hindi mo kailangang ramdamin ang presensya ng Diyos. Kailangan lang maniwala ka na kasama mo ang Diyos. Yun kasi minsan ang problema ho, masyado nating finifeel ang Diyos. God, the Bible did not command us to feel God. The Bible commanded us to have faith in God. And faith is not a feeling. Faith is based on the character of God and on the promises of God. Ulitin ko po. Faith, biblical faith, is based on the character of God and on the promises of God. Hindi ho mahalaga kung sinasama ni Jose ang Diyos sa buhay niya. Ang mahalaga ho, sabi ng Bible, kasama ng Diyos si Jose. Or shall I say, sinasamahan po ng Diyos si Jose. Hindi mahalaga, basically, ang katapatan ni Jose sa Diyos, ang mahalaga po yung katapatan ng Diyos kay Jose. Ang kwentong ito ay hindi patungkol kay Jose. Ang kwentong ito ay patungkol sa Diyos na sinasamahan si Jose at tapat na sinasamahan si Jose. Ang buhay po natin ay hindi patungkol sa atin, kundi patungkol sa Diyos na tapat at sinasamahan po tayo ng Diyos na ito at hindi niya po tayo iniiwan. Naintindihan niyo po ba? Life is not about us, it's all about God. I hope we are all listening. Because we can only appreciate life, we can only understand life, we can only say, Lord, thank you for this life. If we know that life is not about you, it's all about God. Yung tawag po sa preso ay the king's prisoners. Hindi po ito ordinaryong preso. Bagamat pinagkatiwala ho kay Jose ang lahat ng mga preso, pero dumating ang time na yung prison guard leader ay ginawa hong mayor, si Jose, no? Para pamahalaan po ang lahat ng preso. At sa lahat ng pinapagawa ho ng prison warden kay Jose, sabi ho ng Bible, nagtatagumpay si Jose. Biro nyo sa loob ng preso, napopromote siya. No? Again, no? Yung trajectory. Paboritong anak, naging alipin, naging ordinaryong alipin ng gobernador ng Ehipsyo, naging executive secretary ni Potiphar, na gobernador ng Ehipsyo, na akusahan ng krimeng di niya ginawa, nakulong, ordinaryong preso, pero sa loob ng preso, nandun pa rin
na pinromote siya ng Panginoon. Look at the kindness of God. Kaya wala kang dahilan na tapusin o tikilin o mag-suicide sa buhay mo. Bakit to? Sapagkat sa ups and downs ng buhay mo, kasama mo siya. Sinasamahan ka niya. Pastor Jeff, hindi ko nararamdaman. Miski hindi mo nararamdaman, ang realidad, hindi ka niya iniiwan. Kasama, sinasamahan ka niya. Naintindihan po ba natin? At ang sabi ho ng verse 23, and whatever he did, the Lord made it succeed. Lahat ng ginagawa niya, ang Diyos ang nagbibigay ng tagumpay sa kanya. Okay? At ang sabi ho ng Bible, it's all because of God's steadfast love. Ano ba itong steadfast love ng Diyos? Ano po ba ito? Naranasan mo na bang may magsabi sa iyo na hindi magbabago ang pagmamahal ko sa iyo? Naranasan mo na yan? May nagsabi sa iyo? Tanong, totoo yun o hindi? Hindi. Miski ang pagmamahal natin sa asawa, sa magulang, sa kapatid, sa anak, sa kapatiran, magbabago yan at one point or another. No? Kaya sa dami ng kinakasal ko, may kakasalan naman ako next week, sana wala na ako marinig na, kailanman ay hindi magbabago ang pagmamahal ko sa iyo. Kasi minsan gusto kong sumigaw ng sinungaling! Di totoo yan! Dahil tayo po ay tao, ang pagmamahal natin nagpa-fluctuate. Nagbabago po yan. Pero ang pagmamahal ng Diyos sa atin, hindi. That's why the Bible calls it, from time and time again, sinasabi ng Bible, the steadfast love of the Lord. Ibig sabihin, consistent yung pagmamahal ng Diyos. Kasi yung pagmamahal niya does not depend on your character, on my character. Ang pagmamahal ng Diyos, nakadepende sa kanyang character. No? At ito ay dahil sa kanyang pagpili. Sabihin ko po ito sa inyo, wala kang pwedeng gawin, no? Na magbabago ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Do you get the point? Miski lumayo ka sa Kanya, miski sumuway ka sa Kanya, hindi mo nagbabago ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Gagawin niya po ang lahat para bumalik ka sa Kanya kung kailangan niyang paluin ka, pagdaanin sa trahedya, pagdaanin po sa problema, pagdaanin po sa pagsubok, para magising ka sa katotohanan, maging ang mga bagay na yon ay paggalaw pa rin ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. That is still the steadfast love of God. Because God's love is not based on emotion. God's love is based on His choice, on His decision. Second, the steadfast love of the Lord defines His faithfulness. Dahil consistent ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, nagpapakita lang ito ng katapatan ng Diyos sa iyo. Tapat ang Diyos sa iyo. Kaya ganoon ang pagmamahal ng Diyos sa iyo dahil tapat ang Diyos sa iyo. Kung bakit tapat ang Diyos sa iyo, dahil mahal ka ng Diyos. That's why, wherever God places us, we should excel on it. Ikaw ay isang asawa ngayon, diyan ka nilagay ni Lord. Isipin mo, paano ba ako maging mabuting asawa sa asawa ko ngayon? Okay? Excel on it. Paano ko ba mag-glorify si Lord sa aking pakikitungo at paglilingkod sa aking asawa? Okay? Ikaw ay magulang na ngayon. Paano ko ba mapapakita sa anak ko ang Diyos, ang relasyon ko sa Diyos at ang Diyos sa pamamagitan ng pagmamagulang ko? Ikaw ay anak ngayon. Paano ko ba mapapakita sa magulang ko yung relasyon ko sa Diyos? Paano ko mapapasaya ang magulang ko? Gusto kong himukin yung mga kabataan dito, may mga hanap buhay na. Huwag doon ang hintayin ang anak ninyo, ang magulang ninyo, na humingi sa inyo. Dahil karamihan ng mga magulang, mahihiyang humingi sa kanilang mga anak. Kusa na kayo magbigay. Okay? Yung magbibigay ka hindi dahil birthday nila, Christmas, Valentine's Day, hindi. Magbibigay ka dahil nakapagbibigay ka ng kasiyahan sa magulang mo
kung kusa ka nagbibigay. Naintindihan niyo po ako? Tayo, di tayo nagdadalawang isip. Magbigay sa boyfriend o sa girlfriend eh. Para mapasaya yung boyfriend at girlfriend. Pero ang tanong ngayon sa atin dito, nagagawa mo rin ba ito sa magulang mo? Higit mo ba ito nagagawa sa magulang mo? Hindi naman kailangan talaga ng pera ng magulang mo. Though may mga magulang na kailangan talaga ng pera. Pero hindi naman kailangan magbigay ka ng malaking pera sa magulang mo. The mere fact na sumunod ka, binibigyan mo ng paggalang, inuupuan mo sila, nakikipagkwentuhan ka sa kanila, no? Nagtatanong ka, humingi ka ng payo sa kanila, sapat na ho yun na magbigay ng kasiyahan sa iyong mga magulang. Plus na lang. Yung naalala mo yung kanilang mga karawan. At kapag aabot tayo, miski hindi sila humihingi sa atin. Are you getting the point? Kung saan ka nilagay ni Lord, excel. Pinag-aaral ka na magulang mo. Unahin mo ang pag-aaral kaysa love life. Kasi pag maayos ang pag-aaral mo, nagpapakita ka ng pagmamahal, paggalang at pagpapahalaga sa mga sakripisyo ng mga magulang mo, mapag-aral ka lamang. Are we getting the point? So mag-excel ho tayo sa lahat. No, yan ang ginawa ni Jose niya. Sinabi na, kawawa naman ako, nasa kulungan ako, ano kayang kinabukasan ko? Hindi, Lord, nilagay mo ako sa kulungan, maski wala akong krimeng ginawa, mag-e-excel ako sa buhay ko. Okay? Nilagay ka ni Lord sa church na ito. Paano ka nag-e-excel? No? Paano ka nag-e-excel sa church na ito? Alam mo ba mga proyekto ng church na ito? Nagpe-pray ka ba, Lord? Gusto ko maging part ng proyekto ng church namin? Biniyayaan ka ng magandang boses o magaling tumugtog ng instrumento? Nagpapagamit ka ba kay Lord? Ikaw ba'y may mahabang pasensya at may pagmamahal sa mga bata na turuan sila ng salita ng Diyos? Nagvo-volunteer ka ba bilang Sunday school teachers? Kung saan tayo nilagay ni Lord, mag-excel ho tayo. Kung saan man. Magpe-pray tayo kay Lord, paano mo ba ako magagamit sa church namin? Okay? Nilagay ka ng Diyos sa presensya niya. Nag-e-excel ka ba sa relasyon mo sa Kanya? Lalo na kayong mga laki sa church? Tingin nyo, exempted na kayo? Na pagyabungin ang relasyon nyo sa Panginoon? Kung may mga kabataan na laking Katoliko, laking Iglesia ni Cristo, may mga kabataan din po na laki sa born-again church na lumaki lang sa born-again church pero wala talagang totohanang relasyon sa Diyos. Na hindi talaga pinapahalagaan araw at gabi ang kanilang relasyon sa Diyos. Nasabi lang hong Kristiyano. Kamusta ho? Lumalago ba tayo sa salita ng Diyos? Itong Biblia ba ay mahalaga sa atin? Pinagbubulay-bulayan ba natin to araw-araw? Isang devotion ko po the other day, nasa 2 Kings po ako, chapter 22, yung nakita ho, nang i-renovate nila yung templo, nakita nila yung Torah. Yung Torah po, yung 5, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, parang Bible, yun po yung unang Bible sa Old Testament. Nakita nila yung nawawalang Torah, pinirisinta kay King Josiah, pinakabatang pastor ng Judah. Tuwang-tuwa si King Josiah, pinatawag na lahat ng mga tao, at sila po'y nanambahan sa Panginoon, nagsisi ng kanilang kasalanan, tapos nanambahan sa Panginoon. Ganun po ang pagpapahalaga nila ng salita ng Diyos. Gaano kahalaga sa atin to? Gaano kahalaga? Sa panahon natin ngayon, hindi ka pwedeng umalis ang bahay nang walang cellphone. Kami rin na po, pag lumalabas ho kami ng Pilipinas, lagi ho namin dala ang cellphone. Pero isa pa ho sa hindi pwedeng mawala sa aming bagahe at sa aming bit-bit. Itong Bibliang ito. Okay? May quote nga po ako na buon, yung devotion ko na isang araw. Sabi ko, the proper response to the Word of God is repentance. Our daily repentance is our daily worship of God. Ang tamang pagtugon, pag nakinig ka ng Word of God, ng sermon, pag nagbasa ka ng Word of God, araw-araw, ang tamang pagtugon, pag tinatamaan ka, magsisi ka ng iyong kasalanan, repentance.
Don't try to justify, don't try to make excuses. Hindi sa akin to, para to kay ganito. Hindi ho. Nagbabasa ka ng Bible, nakikinig ka ng sermon ngayon, nakikinig ka ng sermon ngayon, dahil salita ho ng Diyos ito. At ang proper response, pag tinatamaan ho tayo, Panginoon, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Kasi I believe walang totoong pagsamba kung walang totoong pagsisisi ng kasalanan. You know what? You cannot fake spirituality. You cannot even fake your relationship with God because God knows you. Kilalang kilala ka ng Diyos. Sabi ng Biblia, maging ang dilim ay liwanag pa din sa Kanya. Ang tanong, may puso ho ba tayo nagsisisi ng ating mga kasalanan? Baliwala ho ang pagtaas sa atin ng kamay, pagpalakpak ho natin, ang mga religious activities natin sa loob ng church, gathering, pag wala hong pagsisisi ng ating mga kasalanan. Nakikinig ho tayo ng salita ng Diyos para makilala natin ang Diyos at dalhin po tayo sa pagsisisi ng ating mga kasalanan. Kaya maging sa loob ng kulungan, pinili po ni Joseph na mag-excel. Maglingkod. Kung ano yung pinagagawa sa kanya, miski mahirap, mag-excel po siya. Pangalawang ginawa ko ni Joseph at dapat din po natin gawin kung nakikita natin yung ating mga trajectory, mga programa, mga plano natin ay tila baga hindi yun ang nangyayari. Ito po yung pangalawang dapat natin gawin. Choose to turn your eyes from yourself to others. Ano po nangyari mula po chapter 40 verse 1 hanggang verse 8? Ano po nangyari ho? Inassign po si Joseph doon sa cupbearer at doon sa baker. At isang araw habang naglalakad po si Joseph, nakita niya ang lungkot ng mukha nung dalawa. Kaya ginawa ni Joseph, nilapitan niya. Sabi niya, Sir, ba't parang ang lungkot ang mukha ninyo? Ba't mukhang papaya o mukhang prune sa mga mukha ninyo? Pwede pakitiran niyo po yung mukha ng katabi niyo. Mukha ko ba malungkot? No. Ano ang ginawa? Sabi nila, nalaman pala nila na may mga panaginip tong dalawang to. At nalulungkot po sila, ayon po sa ating pag-aaral, sa chapter 40 verses 1 to 8, nalulungkot sila, listen carefully, dahil hindi nila alam ang interpretasyon. At walang makapagbigay ng interpretasyon sa kanila. Now, tingin sa akin, ang pinag-uusapan nating karakter, yung cupbearer, yung baker, at si Joseph. Tama? Itong dalawa po, pinakamalapit ito sa hari ng Ehipsyo, si Parao. Bakit pinakamalapit? Dahil itong dalawang ito, tagagawa ng tinapay at tagagawa ng alak, no? Pinakamalapit sila sa puso, sa tiyan ni Parao. Tama? Araw, tanghali, at gabi. Bago inumin ni Parao yung alak, iinumin muna ng cupbearer. Biro mo, nilawayan muna ng cupbearer bago inumin ng hari. Ganon sila ka-close ni King of Egypt. Bago kainin ni Parao, yung tinapay, kakainin muna ng baker. Sarap na trabaho yun, no? Pagkain mo, pagkain ng hari. Sipin nyo? Pag namatay sila, ibig sabihin may lason. Biro mo, araw-araw mula umaga hanggang gabi, katabi, kausap ni hari ng Parao, ni Parao, ng hari ng Ehipto, itong dalawang to. Sino po ang boss? Dating boss ni Jose? Hindi si Parao. Si Potifar. Gobernador lang. Pero ang ginawa ni Jose, imbis na mamroblema siya na, wawa naman ako, ano kaya, palalayain ba ako, papatayin ako ni Parao. Di ba? Ang ginawa ni Jose, he chose to turn his eyes away from himself and focus towards others. Yon ang ginawa ni Jose. Kaya sabi ni Jose, sige, ano ba panaginip niyo? Sabi niya, why are your face downcast? Pagdating sa verse 18, do not interpretations belong to God? Please tell them to me. Anong ginagawa ni Jose? Tingin kayo po sa akin lahat. Ang ginagawa ni Jose, pinopoint ni Jose si cupbearer at si baker sa Diyos. Okay?
Tanong, what's the difference between doing good to others and doing ministry? Ulitin ko po. What's the difference between doing good to others and doing ministry? You might be doing good to others out of satisfaction. Ang sarap palang tumulong sa iba. Period. Maaring gumagawa ka rin ng kabutihan sa iba, sabi mo, para lang magpa-impress sa kanila, makita nila kung gaano ka kabuting tao, kung gaano ka kabuting Kristiyano. Self-serving. That's doing good. Maaring gumagawa ka ng kabutihan sa iba para magkaroon ka ng mga fans. Di ba, marami sa YouTube ngayon, pag gumagawa ng kabutihan, binibidyo nila para magkaroon ng mga likes and fans. Yes, that's doing good to others. But that's not ministry. Because ministry is like this. Listen carefully. Ministry is doing good to others that they may know God. Yung paggawa ng mabuti sa iba, hindi para sa sarili. Yung paggawa ng mabuti sa iba, para makilala nila ang Diyos. Bakit tayo naglagay ng livelihood project doon sa Surigao del Sur? Bakit tayo may mga kinuwang ilang manobo na kabataan, binigyan natin ng scholarship, pinag-aral sa Maynila? Bakit to? Para maituro natin sila sa Diyos. Ngayon, pag may mga anniversary po doon sa mga churches natin, pag nag-worship, maraming kabataang manoboso, maghuhubad doon sila ng mga tsinelas o di kaya po sapatos o sandals sila, at sila po ay sasayaw ng kanilang mga tribal dances na dati nilang ginagawa sa mga Diyos-Diyosan nila na ngayon ay ginagawa nila sa harapan ng tunay na Diyos nila na bilang bahagi ng pagsamba. See? May isang kapatid nga ako sa atin, sinabi sa akin 2 weeks ago, Pastor Jeff, no? Salamat sa Diyos. May mga churches tayo sa Surigao del Sur at meron pa tayong Bible school na tinayo ngayon doon sa Surigao del Sur. Salamat sa Diyos. Ngayon, kahit pa paano, malalaman na ng maraming tao sa Surigao del Sur na hindi si Senyor Aguila ang tunay na Diyos. Di ba? Ang daming kulto doon, totoo lang. Sana maisama namin kayo. Ang daming kulto doon. Sa Surigao del Sur, kasama na to sa Senyor Aguila. At salamat na lang, may mga churches tayo doon, 13, may mga pastor tayo doon. Kakatayo lang ng Bible school natin doon upang sa gayon, may magpahayag ng mabuting balita ng tunay at iisang Diyos. Yun ang mga pinagagastosan po natin. Bakit to? Ba't tayo gumagawa ng ganito sa iba at sa Mindanao? Para maging tanyag tayo bilang isang CCSGM church? Hindi ho. Ginagawa ho natin to para itong mga taong ito makilala nila ang tunay at nag-iisang Diyos sa pamamagitan ng mabuting balita ni Kristo Jesus. Ano natin? Walang masamang gumawa ng mabuti, pero ang tanong, ito bang paggawa natin ng mabuti ay self-serving and self-uplifting and self-satisfaction, o yung paggawa ba natin na mabuti ay Christ-exalting? No? Nakapagbibigay ba ng kaluwalhatian sa Diyos? Ganda na sinabi ni Martin Luther. No? Sabi niya, our good works do not generate righteousness. Rather, our righteousness in Christ generates good works. Ibig sabihin ni Martin Luther, hindi dahil gumagawa tayo ng mabuting gawa, nagiging matuwid tayo. Hindi ho. Siyang sabi ni Martin Luther, dahil ang katuwiran ni Kristo ay sumasa atin, gumagawa tayo ng kabutihan sa iba. At tapos tayo, pangatlo at panghuli. Pag tayo ho, yung trajectory ng life natin ay tila baga ay hindi umaakyat sa inaasahan natin, ano dapat natin gawin? Pangatlo ho, choose to exalt God in the midst of the challenges in your life. Piliin mo pa rin na itaas ang Diyos, luwalhatiin ang Diyos, maging sa mga hamon ng buhay, maging sa mga sitwasyon na hindi mo naintindihan kung bakit
hinahayaan ng Diyos sa mangyari ito sa buhay mo, piliin mo pa rin luwalhatiin at itaas ang ating Panginoon. Kaya mula po verse 9 hanggang 22, and I hope nabasa niyo na po sa bahay ang Genesis chapter 40, nagkwento po yung cupbearer. At ang interpretation po ni Joseph, hindi ka papatayin ni Parao sa kanyang karawan. Ibabalik ka niya bilang na pagkakatiwalaan niyang tagagawa ng kanyang alak. So pinapakita ho rito yung gifting ni Joseph at binavalidate ng Diyos yung pananampalataya ni Joseph sa kanya. Kasi sabi ni Joseph, di ba lahat ng interpretasyon ng panaginip ay galing sa Diyos? Yung nabalitaan po, narinig po ito ng baker, uy, gandang balita yun ah. Uy, ako naman. Anong interpretasyon mo sa panaginip ko? Kinuwento niya yung panaginip niya at ang sabi ni Joseph sa kanya, 3 araw mula ngayon, bibitayin ka ni Parao. At ang iyong katawan, ibababad niya sa labas, hayaan niya na mga ibon sa parang papakin ang iyong katawan. Grabe, no? Kung sa cupbearer magandang balita at sa baker masamang balita, naging tapat si Joseph na sabihin kung anong talagang kahulugan o interpretasyon ng kanilang mga panaginip. Tingin kayo sa akin po. It only shows na si Joseph ay true messenger of God. Bakit to? Because the true messenger of God will tell you the good news and the bad news. Marami yung mga preacher ngayon, puro good news. Puro pangkiliti, pangkilig, pampasaya sa mga miyembro. Ang totoo mga mensahero ng Panginoon, hindi sila nahihiya at hindi sila magbaback off pag pinag-usapan ang katotohanan ng impyerno at kaparusahan at kabanalan ng Diyos. Pero hindi rin nila pinipigilang ipahayag ang katotohanan ng mabuting balita na sa likod ng kabanalan at kaparusahan at banal na galit at puot ng Diyos sa kasalanan, pinili ho ng Diyos ang kahabagan at pag-ibig at kapatawaran sa mga makasalanang kanyang piniling maligtas. Yan ang totoong mga mensahero. Pero kung meron kayong marinig na mga mensahero ngayon, na para bang puro kwento, walang basihan salita ng Diyos, puro daldal, puro patawa, puro palakasin lang inyong kalooban at hindi ho tinuturo ang salita ng Diyos na gaya na ginagawa natin linggo-linggo rito, umalis ako kayo sa church na yan. Sapagkat wala naman ho tayong dahilan para manatili. Tayo pinagtitipon-tipon, hindi lang para umawit ng papuri at pagsamba sa Panginoon, tayo nagtitipon-tipon para makilala ang Diyos ng Biblia. At wala pong ibang paraan para makilala ang Diyos, ang tunay tag-iisang Diyos, kundi sa tapat na pag-aaral at pangangaral ng salita ng Diyos. Magtatapos po ako sa kwento mamaya. Kasi dito mapapansin natin, si Joseph pwedeng magwapakels. Alam niyo yung wapakels? Walang pakialam, di ba? Pwede naman gawin yun eh. Bahala. Malukot mukha niya, bahala kayo dyan. Kung may problema kayo, may problema din ako. Kung nakakulong kayo, nakakulong din ako. Kung preso kayo, may preso din ako. Pwede nang gawin yun, di ba? Pero ang ginawa ho ni Joseph, lumabas po siya sa kanyang sarili, nagministeryo po sa iba. Pwede sabihin na, busy kayo, busy rin naman ako ah. Marami ko problema, marami rin kayo problema, marami rin ako problema. But that is not the God-centered lifestyle. Ang God-centered lifestyle, we think of others. Iniisip nyo yung kaluluwa ng kapitbahay nyo. Yung mga kamag-anak, kaibigan, kasama nyo sa bahay na pamilya, iniisip nyo, pag sila'y namatay, sa langit ba sila pupunta o sa impyerno? Yan po ang gospel-centered life. Hindi puro tayo, hindi yun, pupunta ako sa church, ligtas na naman ako, worship ako kay Lord, makinig ako ng Word of God, involve ako sa ministry, bigyan ng tithes and offering, wapakels na ako sa kaluluwa ng mga taong nasa paligid ko. That is not gospel-centered life. A gospel-centered life always thinks about and looks at the people in the eyes of eternity. Ito bang kausap ko? Ito bang kaibigan ko? Ito bang mga katropa ko? Ito bang mga kamag-anak ko? Pag sila ba'y namatay,
sila ba'y pupunta ng langit? Sila ba'y may mga relasyon na tunay na relasyon sa Diyos? Si J. Hudson Taylor, sabi niya, our difficulties are only platforms or for the manifestations of His grace, power, and love. Kaya ano ang mga trahedya, problema, hamon na pinagdadaanan ninyo, magtiwala ka sa Panginoon. Isasalba ka ng Diyos dyan. Dahil sasamahan ka ng Diyos at di ka naiiwan at pababayaan. At pagdating ng takdang panahon, magpapatotoo ka rito at pagsasabi sa kalagitnaan ng kapatiran at sarapan ng Diyos kung gaano kabuti, kung gaano katapat, kung ano ang mga himala ng Diyos na pinaranas niya sa iyo nung sinalba ka niya sa isang matinding problema. Si Brother Kaloy po, isa sa mga intern elder natin, at si Jean, ang kanyang asawa, nag-testify po last Sunday sa Dasmariñas City Church natin. No? Kinuwento nila ang paggalaw ng Diyos. Yung sila'y mahirap pa lamang at sa maliit na bahay kung paano sila nilipat ng Diyos sa mas malaking bahay. At pinag-unlad ng Diyos ang buhay nila. Na COVID po si Kaloy, na hospital, halos mamatay. Pero kung paano po siya sinalba ng Diyos at paano pinrovide ng Diyos ang mahigit milyong gastusin po nila. Pinatotoo po nilang mag-asawa ito. Sa kalagitnaan po ng bagong church natin sa Dasmariñas City. At ang dami hong na-bless. Anong puntos po natin dito? Yung sinasabi po ni J. Hudson Taylor, maaring dumaraan ka sa mga problema ngayon. Katulad ni Joseph, pero tinuturuan ka niya na mag-respond properly. Imbis na magmukmuk ka sa loob ng bahay ninyo dahil sa laki ng problema mo, imbis na ikaw ay mag-isip ng kung ano-ano, magpatiwakal, magpakamatay dahil ang laki na ng problema mo, maniwala ka, magsisi ka na yung kasalanan, come out of your safe house, no? Isipin mo na maglingkod sa Panginoon at paglingkuran ng iba at magtiwala ka sa pag-ibig ng Diyos, sa biyaya ng Diyos at sa kapangyarihan ng Diyos. No? Isipin niyo yung mga taong pupunta sa impyerno nang wala pang relasyon kay Kristo Jesus. Ganda ko na sinabi ni C.H. Spurgeon, sabi ni C.H. Spurgeon, consider how precious a soul must be when both God and the devil are after it. Ganun o katindi. Ang halaga ng isang kaluluwa. Both God and the devil are after it. Kwentuhan ko po kayo. 2 Mondays ago, may ka-meeting po kami. 6 hours meeting fellowship. Diyan po sa All Home, sa General Trias. Andun po kami sa Coffee Project. Gabi na ho, uwi na kami. So nandun po yung couple na kausap namin at kami mag-asawa. Siyempre medyo malayo po yung pauwi dito sa atin. At nagkape ako. Alam niyo, pag nagkape ka kasi, kasunod yun, di-jingle ka. Okay? So, nasa labas ako kami sa parking. Nasakay na kami ng mga sasakyan namin. Sabi ko sa misis ko at sa kakausap namin, di-jingle muna ako. Pagpasok ko ng Coffee Project, jingle na ako, nandun po si nanay. Meron pong 83-year-old na nanay, hinihintay po yung kanyang, I think, 50 plus na anak na jumijingle, kakatapos lang yun naunang juminggle sa kanya, hinihintay po ni nanay. Ako ho, jingle na. Okay? Sabi ko sa kanya, oh, Nay, kamusta po? Sabi ko, di-jingle po kayo. Sabi niya, oh, yung anak ko nandyan. Pinauna ko ni anak ko. Sabi niya, okay. Ilan taon na kayo, Nay? Sabi ko gano'n. Sabi niya, 83 na. Toy. Yung tawag sa akin ni Toy. Toy. 83 na. Sabi ko, halos kasing edad daw pala yung nanay ko. Ah, ganun ba? Malakas pa nanay mo. Nakakalakad po, pero malabo ng mata. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, ako, hindi ko alam kung buhay pa ako next year. At ako'y haharap na sa Diyos. Yung sinabi niya ho yun, ting! Eto na yung pagkakataon. Sisharean ko na to ng gospel. Kaya sabi ko, nga, Nay, totoo yung sinabi niyo. Paano kaya, Nay, kung next year nga, ay kunin na kayo ng Panginoon at haharap na kayo sa Diyos? Natitiyak nyo ho ba? Nasa langit kayo pupunta? Yun nga ho, hindi eh. Sana. Tapos nag-share na po ako ng gospel. Habang nasa kalagitnaan po ako nag-share ng gospel, lumabas na ho yung anak niya sa CR,
Ibig sabihin si nanay na yung susunod. Nakita ni nanay na lumabas si anak niya, sabi niya sa akin, Totoy, ba gusto mong mauna? Sabi ko, Nay, kayo na, hindi, ikaw na mauna. Miski ihing-ihi na ako. Alam mo, nakaganon na ako. Kasi Nay, kasi iniisip ko, pag ako ay jumingle, baka paglabas ko, wala na sila. Kaya talagang tiniis ko yung, alam mo yun, naranasan nyo na yun, titisin yung ihing-ihi ka na. Talagang tiniis ko po yung ihing-ihi na ako, tiniis ko para tapusin ko yung pag-share ng gospel. Kasi para sa akin, alam niyo yung mga oras yun, pangarap ko sana na may diaper ako, yung gano'n, para umihi ako ng dire-diretso yung parang mas mahalaga yung gospel na ma-share ko kay nanay kaysa yung sa pag-ihi ko. Ang maganda pa nito, habang sinishare ko yung gospel, yung anak niya, nakikinig din. To make the long story short, na-share ko po yung gospel. Tapos, pinauna na po akong jumingle, lumabas ako, tapos sinanay naman ng jingle na. Kaya paglabas ko, kinausap ko si Mrs., umiyak ako ng paumanin sa mga kausap namin, sabi ko sa kanila, na pasensya na ho kayo, natagalan, dahil nag-share po ako ng gospel. Are we getting the point here? Katulad po ni Joseph, pwede naman siya magbukbok sa isang sulok at hindi niya napansinin yung cupbearer at kalungkutan ng mukha rin nung baker, di ba? Pero imbis magmukmok siya, lumabas siya doon, nilapitan niya yung dalawa, at siya po ay nagministeryo. Ganun ho tayo dapat. Alam ko marami tayong problema, marami tayong challenges, pero hindi po ito dapat maging hadlang sa pagbabahagi natin ng mabuting balita at paglilingkod sa iba at sa Panginoon. Meron pong malungkot na verse dito. Basahin niyo po yung huling verse. Ano po sabi dyan? Verse 23. Di ba kasi sabi ni Joseph, Oy, pag nakalaya ka na, ipadrino mo ako kay Parao, huwag mo kalimutan. Ano po nangyari? Verse 23. Yet the chief cupbearer did not remember Joseph, but forget him. The word forget there in the Hebrew language, it means to consciously forget. Okay? Pinili niyang wala na akong pakialam doon sa pakiusap ni Joseph, wala na, pinipili ko ng kalimutan yung interpretasyon ng panaginip niya sa panaginip ko. Yung pagtulong niya sa akin, wala na akong pakialam, wala na akong kinikilalang Joseph. Anong tawag po sa taong ganun? Walang utang na loob. Utang na loob talaga, oh. Di ba? Sabi ho na 2 Timothy chapter 3 verse 1 and 2. Palatandaan po yan ng mga taong walang relasyon sa Diyos. Walang utang na loob. Pakisabi nga po sa inyong katabi, walang utang na loob. Huwag niyo sabihin walang utang na loob ka. Walang utang na loob lang. Ito pong sabi ng Biblia. But mark this. There will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents. Take note. Ungrateful. Unholy. May kilala ho ba kayo mga taong ganun? Tinulungan nyo, kinagapayan nyo, sinamahan nyo, minahal ninyo, sa kauli-hulihan, iniwan ka, binaligtad ka, siniraan ka. Walang utang na loob, utang na loob. Diba? Someone said, ungrateful people complain about the one thing you haven't done for them instead of being thankful for the thousands of things you have done for them. Totoo naman. Diba? Yung mga tao raw pong walang utang na loob, lagi nilang papansinin yung isang bagay na hindi mo nagawa sa kanila. No? Pero hindi sila magpapasalamat, ni aalalahanin ang libo-libong mabubuting bagay na ginawa mo para sa kanila. Yan po yung mga taong walang utang na loob. Okay? Pakisabi nga sa inyong katabi uli. May utang na loob ka ba? Diba?
O kung may utang ka, magbayad ka. Again, someone said, and I quote, "Selfish people only think of themselves. They don't care about the pain they cause others, and they certainly don't care about the damage they do." Ang para mahalaga sa kanila, mangyari lang ang gusto nilang mangyari nang hindi nila kina-consider ang mga taong masasaktan sa mga gusto nilang mangyari. These people are ungrateful people. Katulad po ng cupbearer. Maring sabihin nyo, ay, ako pastor, ako si Jose sa kwentong yan. Hindi ho. Utang na loob, lahat ho tayo. Walang utang na loob sa Diyos. Tayo ho yung cupbearer. Niligtas tayo ng Panginoon, sinalba tayo ng Panginoon sa kaparusahan niya. Anong sinukli natin? Dapat na tayong parusahan, di na tayo pinarusahan. Sinalba niya tayo sa kasalanan. Yung puot at galit na dapat ibagsak niya sa iyo at sa akin, ano ginawa niya? Sinakripisyo niya ang kanyang anak. Yung kanyang anak na si Jesus ang tumanggap ng lahat ng puot, galit at kaparusahan na dapat meron tayo. Anong ginawa natin? Nagpapatuloy pa rin tayong gumawa ng kasalanan. Pinipili pa rin natin ang karumihan. Pinipili pa rin natin ang kasamaan. Tayo po yung cupbearer. Mga walang utang na loob. Sa ating Jose, sa ating Joseph, si Jesus. Ibinigay ng Diyos ang buong kahulugan at kayamanan ng kalangitan, ang kanyang anak na si Jesus. Pero tayo po yung cupbearer na walang utang na loob, na hindi man lang natin maibigay ang panahon natin, na siya'y kilalanin, magbasa ng Biblia, manalangin, na siya'y paglingkuran. Hindi man lang natin mabigay ang katampatang tithes and offering, na siya naman ang nagpapala sa atin. No? Hindi natin maibigay ang mga talento, na siya naman ang nagkaloob ng talentong yan. Sa'yo. Pabubulukin mo ba lang yung talentong yan? Wala tayong utang na loob sa Kanya. Tayo po yung cupbearer. Nasasaktan kayo? Nasasaktan ako sa katotohanan, pero dapat ang sakit ng katotohanan ng salita ng Diyos ay dapat dalhin ako sa pagsisisi ng aking mga kasalanan. At sabihin ko, Lord, ako yung cupbearer, Lord. Wala akong utang na loob sa iyong mga kabutihan, biyaya, at paggalaw sa buhay namin. Ipinagkakaloob ng Diyos ang lahat ng pang-araw-araw nating pangailangan. Minsan nga yung hindi na kailangan, yung gusto, binibigay ng Diyos sa iyo at sa akin. Pero ni kailanman hindi natin naisipang magpatotoo at magpasalamat sa harapan ng Diyos at sa harapan ng iba patungkol sa kanyang kabutihan. Sa mga susunod na linggo ho, katulad po ng ginagawa namin sa Dasmariñas City Church natin doon, may mga taong haharap po rito para magpatotoo ng kabutihan at katapatan ng Diyos sa buhay nila, sa mag-asawa, sa mga trahedyang pinintulutan ng Diyos na kanilang pagdaanan. Makakarinig po tayo na maraming tao rito, mga kapatiran natin, na magpapatotoo ng kabutihan ng Diyos. Bakit to? Sapagkat yan ang nais ng Diyos. Ipahayag natin ang kanyang kabutihan, ang kanyang katapatan. So, nasan ho tayo sa kwentong ito? Nasan ho tayo? Manalangin po tayo. Panginoon, aming Ama, patawarin mo kami, Panginoon. We cannot even claim that we are like Joseph, for we are not. But we should be like him. Na imbis na magbukmok kami sa isang sulok, dahil po sa mga problema, kabigatan, mga hamon ng buhay, katulad po ni Joseph, Lord, tulungan mo kami na piliin na paglingkuran ka at paglingkuran ng iba. At ituro sa mga taong makakasalamuha namin na may Diyos sa likod ng mga problema rin namin, sa likod din po ng mga hamon ng buhay namin. Huwag kaming manawa na ibahagi ang mabuting balita ni Kristo Jesus.
Tulungan mo rin kami, Lord, mag-excel kung saan mo man kami nilalagay ngayon. Ang kinilalagyan namin man, Lord, ay pagpuspos ng pagpapala at tagumpay, o ang kinilalagyan man namin ay punos ng hamon sa buhay. Tulungan mo kami, Lord, mag-excel. At sapat ang biyaya mo para gawin ito. At kami, Panginoon, we can identify ourselves as the cupbearer, God. And we pray that you will shower us with mercy. Help us, Lord, to be grateful to you. Each day of our lives, every moment of the things that you allowed in our life, Lord, whether it is a life full of blessing or a life full of trials, may we be grateful that you are always with us and your presence will never leave us nor forsake us. Thank you, God. We give you honor, praise, and adoration. In Jesus' name, amen and amen. Let's give a clap offering to God. Praise God.